Hi guys, magandang araw sa ating lahat. Ito mong Gamilex Vlog. Ang pag-uusapan natin ngayon, itong sinabi ni Senator Amy Marcos kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na siya daw ay nagdra-drugs. Ito, panoorin natin ang sinabi nitong si Amy Marcos kay PBB. Ko na nagda-drug siya. Nalaman ko at ng pamilya. Nalaman ng pamilya. Seryoso ito. Noong 2016, kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa droga, lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Nakasama siya sa listahan ng mga celebrities. Masinsinan kong kinausap si Pangulong Rodi. Ayan guys, ang sinabi ni Amy Marcos kay Pangulong Bongbong Marcos na kapatid pa niya yan guys. Kapatid niya. Mantakin mo, kapatid mo, pagsasabihan mo ng ganyan. At yan ang ating masasabi ngayon guys dito sa pahayag ni Senator Amy Marcos na nagdadrugs daw si PBBM. Ako lang, ang masasabi ko naman dyan, magkapatid kayo, dapat hindi mo yan sinabi dyan sa live mismo yan guys, kasi rally yan ng INC kanina, pangalawang araw ng rally ng INC, at saka doon niya yan sinabi. Dapat ang mga ganyang mga salita or mga salitain, dapat nililihim na lang yan kasi pamilya nila yan, magkapatid sila. Dapat kung gusto mo man yan sabihin, dapat hindi na sa mga ganyang pagtitipon. Mantakin mo, rally pa yan na. At saka panahon ngayon na balibalitang papabagsakin ang gobyerno ni PBBM. Saka doon mo pa yan sa rally sasabihin yung mga ganong mga pananalita. Magkapatid kayo, dapat hindi mo na yan sinasabi. Alam mo ang ano dyan, kahihiyan yan ng pamilya nyo, kahihiyan mo, kahihiyan ng buong pamilya nyo, Marcos o anumang apelido yan na mga kapamilya mo, or kahihiyan ng pananalita mo na binatawan mo sa iyong kapatid. Dapat hindi mo na yan sinasabi yung mga ganyang salita. Kung may tampo ka man sa kapatid mo, dapat nililihim mo na lang ang mga ganyang mga salubin. Pero yung kapatid mo na sasabihan mo ng ganyang mga salita na live pa yan ha, buong mundo yan mararating, maririnig, makikita. Sasabihan mo na dragadik ang kapatid mo, siguradong sigurado na madudurog ang puso nun ni PBBM. Kahit gano'n man magkaiba man ang inyong mga paniniwala dito sa politika na yan, dapat hindi mo na yan sinasabi ang mga ganyang mga salitain kasi hindi maganda yun. Paano kung marinig yan ng nanay mo? Sino ba naman ang nanay na matutuwa sa mga ganyang salitain na hindi maganda? Di ba? Ang mga ganyan, sana pinag-isipan mo muna ng maraming beses. Nakikisakay ka lang, alam nyo guys, itong mga ganyang mga salitain na sinabihan niya, sabi niya doon sa rally na si PBBM daw ay nagdra-drugs. Halimbawa lang, kung kapatid mo na nagaganyan, halimbawa lang, nung unang panahon pa nangyari yan. Tapos, nagbago ang kapatid mo, ngayon maganda na ang kanyang buhay, nagbagong buhay na siya, tapos nagtampo ka, bakit mo halukayin ng mga ganong mga pananalita na ikadudurog ng kapatid mo? Ibig sabihin parang ibinaon mo siya uli, di ba? Dapat yung mga ganong salitain na mga lalong-lalo na ngayon na Pangulo siya, maraming gustong magpabagsak sa kanyang gobyerno ngayon. Bakit mo itataon yung mga ganong salita doon sa rally mismo? Di ba? Live pa yan ha. Maraming bibidyo dyan. Nationwide yan, buong mundo makikita yan. Tapos, kapatid ka,
magsasalita ka ng ganyan na ang kapatid mo nagdadrugs laban sa kapatid? Sino bang may kayang magsalita ng ganun? Alam mo, ang mga normal na mga tao, kahit may tampuhan ang magkapatid, hindi sasabihin ang mga ganong salita. Yung mga ganyan, hindi sasabihin. Ililihim lang yung mga ganon. Mantakin mo dyan sa paano ka pa pagkakatiwalaan ng mga sinusunod mo ngayon na mga kaibigan mo, yung mga itinuturing mo ngayong kaibigan. Sasabihin nila, alam paano sasabihin nila? Kapatid mo nga, trinidor mo. Lalong-lalo na kami na mga kaibigan lang, hindi mo tatrinorin. Yan ang lalabas ngayon ng mga kaisipan ng mga tao. Ang mga tao, hindi ganun sa isip ng isa. Ang isip ng ibang tao, magkakaiba. Pero yung mga ganong mga salitaan, hindi na dapat yan sinasabi. Bakit dyan mo pa yan sinabi sa ganong mga pagtitipon? Dapat man lang, ang namumuno din dyan sa mga rally na yan, dapat sinaway na yan ay may isang mga ganong salitaan. Dapat sinabi mo, huwag mong sasabihin ng mga ganon. Kasi, unang-una, kapatid mo yan. Tapos, pagsasabihan mo ng mga ganong mga salita, naku, nagpalakpakan pa. Talagang dumagungdong pa sa, ganon pa sila. Ang ganon na, no? Di ba? Dapat sila din, inano mo na. Inisip mo na yung ganong salita ni Amy na sinaway, yung mga ganon. Magkapatid kayo, magkadugo kayo, ipagpapalit nyo sa ganong mga sitwasyon lang sa politika. Ipagkapalit nyo yung inyong mga pinagsamahan, ang inyong wala. Hindi nakakabilib ang mga ganong kapatid na ipagbubunyagan or sisigawan sa buong mundo sa ganong pagtitipon ang kapatid mo ay ganon nagdrugs. Bibihira lang ang mga ganong taong makakagawa ng ganon. Kapatid mo yan. Una-una, kapatid mo yan. Pangalawa, presidente siya ng Pilipinas ngayon. Alam mo, ang pagka-presidente, 6 na taon lang yan. 6 na taon lang yan, wala na. Pagkatapos niya, si Bibim, wala na yan dyan. Pero yung pagiging magkapatid ninyo, forever yan na magkapatid. Pero sa ngayong na nangyari na yan, na mga sinabihan mo ang yung kapatid ng mga ganyan, si BBM, pinagsabihan mo ng ganyan, siniwalat mo sa buong mundo, wala. Mukhang mahirap na yung bawiin. Wala na. Kahit anong pang gawin mo, hindi na mababawi ang inyong mga sinabi nga kanina. Yung mga sinabi mo ngayon na ang iyong kapatid na si Presidente Bongbong Marcos ay nagdadrugs. Wala na yun, hindi na mababawi yun. Kahit ano pang gawin mo. Wala, nasabi mo na yun. Ang ano dyan, nakakaawa talaga si BBM na sa ganyang mga sinabi niya. Diba? Wala. Nahirap ang ganun. Bibihira lang ang kapatid na magagaling sa kanyang kapatid na ibubulgar niya or sasabihin niya totoo man yun o hindi. Dapat ang mga ganung mga salitain, nililihim na lang yan. Kayo na lang ikaw na lang nakakaalam nun sa gusto nyong nasa isip mo. Paano kung hindi yun totoo na nagdadrugs siya? Tapos sinabihan mo lang, alang-alang lang sa binulong sa iyo ng inyong mga tinuturing mong mga kaibigan. O, di ba? Ang nakakahiya sa mga sinabi mong gano'n, unang-unang pamilya niyo, nakakahiya yan sa pamilya niyo mga ganong salita. Lalo lang, buhay pa yung nanay niya, sasalitaan niya yung kapatid niya ng gano'n. Ang sakit na. Grabe nung sakit. Masakit yun sa isang magulang na ang kanyang anak hindi nagkakasundo. O, di ba? Ako. Paano ngayon yan? Kung hindi mo na siya tinuturing si BBM na kapatid, di ba? Katanggapin na rin ni BBM yun na hindi ka na rin kapatid. Kasi saka ginawa mong ganyan, napakahirap na yun mabawi.
hindi yun kahihiyan ni BBM yung sinabi mo. Kasi paratang mo lang naman yun eh. Wala ka naman na ipakitang ganong mga bagay. May picture ka ba? May video ka ba na nagaganon? O, di ba? Wala ka namang naipakita na mga ganong pamamaraan na ang iyong kapatid ay naggaganon nga. Salita lang yun. Parehas lang ng salita ni Saldinho. Di ba? Ganon din ang sinabi ni Saldinho eh. Puro mga paratang lang. Alam nyo guys, rally ngayon. Maraming nagbabanta sa gobyerno ngayon na pagpapabagsak. Tapos, doon pa si Aimee sasalita ng mga ganong bagay. O, diba? O, paano natin masasabi yun na ang kanyang sinasabi? Dapat sinabi mo nang walang rally, walang banta ng papabagsak sa gobyerno. Doon mo dapat yung sinabi. Marami namang pagkakataon na pwede mong sabihin ng mga ganong bagay. Bakit? Ngayon, araw mo pa yan sinabi na may rally, may banta ng destabilization. Bakit dyan mo pa talaga sinabi yan? Hindi dapat, noon pa lang 2022 na hindi pa siya tumatakbo ng presidente. Dapat doon mo pa sinabi para hindi na siya tumuloy. Ngayon to na presidente na siya, kung kailan patapos ng kanyang termino, saka ka pa nagganyan-ganyan. O, diba? Anong masasabi niya sa ganyan, sa mga paratang niya sa kanyang kapatid na nagdrugs daw? O, alam nyo, guys, ang mga sumusuporta kay BBM, hindi na yun mababago kahit ano pang sabihin ng mga nagpaparatang sa kanya, hindi na yun mababago. Ang mga nagpaparatang kay BBM, hanggang doon na lang yun. Ang mga sumusuporta kay BBM, hindi na yan mababago, hindi na yan lilipat doon sa kabila. Wala na yun. Kaya, kahit ano pang sabihin dito kay BBM ngayon, kahit... Ayan guys, ang ating napanood sa mga sinabi ni Aimee Marcos sa kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos Jr. O guys, ayan ang ating masasabi yan ang ating reaction ngayon sa kanyang mga sinabi. Hanggang dito na lang guys ang itong ating video. Sa susunod muli. Thank you guys. Lu, mangga lu.